Dapat siyang mag-sorry sa ating mga Pilipino. Tama! Dahil ang kanyang mga supporters ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yes! At Tama mamamayan yun! sa pamamagitan ng walang prinsipyong rally ng kanyang mga taga-suporta. Trupang Ilonggo. Sa manlulubi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isla ng watawat mo'y tagumpay na nagbibingning. Ang bituin at araw na kailan pa may magdidilim. Luba ng araw, mangwan, ating pasinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinaya lang ba, may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yes, Ibo Kobo! At syempre po, ang youth. Hello, ma'am. Hawakan mo muna yan. Ikicheck-check tayo dito. 3 hours. At sa inyo lang po, katatapos po yan. Magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat. Grabe, kahit na umulan mga kabayan. Kaibigan ng ating mga kabayan dito. Walang sukuhan! Grabe mga loyalista mga kabayan. Muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Ang dahilan kung bakit po nandito po ang mga iba't ibang civic society group, nandito po iba't ibang sektor ng ating lipunan, nandito po yung tinatawag na parallel at support group na patuloy pong sumusuporta sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pagdaraos na to ay tinatawag po natin Prayer Rally for Peace and Truth. Pinakikita po natin ang ating pagsuporta sa ating mahal na Pangulong BBM at buong pa rin po ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang mga grupo po ay kinabibilangan po na tinatawag po natin mga solid BBM followers na sumuporta po at bumoto po sa ating Ekscelensya Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang bawat isa sa amin na support group, ang bawat isa sa amin na parallel group na tumano po ngayon, kahit po sa maikling announcement, 3 araw, ay kami po ay nagkaisa upang ipakita po namin ang taos-pusong pagtitiwala sa ating mahal na Pangulong BBM. Ang bawat isa po sa atin, ang bawat isa po sa amin ay will remain and we continue to support our President BBM sa kanyang mga programa upang tulungan ang ating bansa na para umangat. Tama po ba? Yes! Okay, pwede ba natin makita ang suporta sa pamagitan ng chant? BBM! BBM! Yes! 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 Kaya pa ba natin lakasan yan? Yes! Ulitin ko! BBM! BBM! Yes! 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 So ngayon po ay meron tayong maikling programa at meron po tayong mga guest speakers at meron din pong mananalangin dahil ang pagtitipon na to ay Prayer Rally for Peace and Truth. So sa ngayon ay tatawagin ko po ang unang speaker at sa ngalan ng aming samahan UMLP, United Muslim Leader of the Philippines and Corporation, kami po ay may malasakit suporta sa ating Pangulo na kung saan nakita natin na tinuloy niya ang sinabi niya na promise na walang kulay, walang kolor pagkatapos ng eleksyon, magmamahalan, respeto, magkakaisa para sumulong ang Pilipinas para bumalik sa Tigre Risya noong panahon ng kanyang tatay, 1960s,
activities. Ngayon, halos 2 dekada, nasaan ang Pilipinas? Naiwan na tayo dahil sa away politika. Kailangan po tayo magkaisa. Kami po sa Philippine South, 90% na kamusliman sa Philippines, sa South, sa Mindanao, 90% ang suporta po namin. Makakaasa po kayo, mga kababayan namin na Pilipino. Lahat po tayo Pilipino. Magrespetuhan tayo, magmahalan tayo sa kapwa malakit sa malasakit sa kapwa Pilipino. Paano kaya angat ang 70% na may hirap sa bansa kung hindi tayo magmamahalan, magrespetuhan? Sa kautusan, nabanggit yan sa taas, ang kanyang binanggit ay watiullah, watiur rasul, wa'ulal ma'amrimin ko. Katunayan nga, hindi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng God, na sinabi niya, sumunod kayo sa Panginoon, at sumunod kayo sa mga apostol, at sumunod kayo sa hari niyo. Huwag kayong umaway sa hari niyo para umulad kayo sa katulad natin ng mga ibang bansa na maulad na. Dapat sana number 1 ng Pilipinas hanggang pula ng tatay ni Marcos hanggang ngayon. Dapat sana Tiger Asia ang ating Pilipinas. Maraming salamat po sa ating pagdalo. Salamat po. Pahal na Diyos. Tama po ba? So, kaya po tayo nandito para ipakita po natin na tayo po ay nanatiling tapat. Tayo po ay, pwede po ba palakpakan po natin si Miss Mara Tabundong para magbigay po ng maikling mananalita. Magandang hapon po. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Bilang isang loyalista, ako po ay narito dahil bilang isang taga-Maynila, ang isang loyalista ay may prinsipyo. At tayo po ay narito upang ipahayag ang ating suporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ito na po ang pagkakataon na ang loyalista ang manguna, na tayo po ay magkaisa para sa ating bansa, na kailangan ngayon po tuparin natin talaga ang tunay na kaunlaran sa bawat Pilipino. Hindi na po ito yung pagkakataon na tayo po ay magkakaroon pa ng silipan. Kung hindi, kailangan magkaisa ang lahat ng Pilipino para matulungan po ang ating administrasyon. Nakita niyo naman kung gaano po katapang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man siya magsalita, pero sa gawa, ito po ay pinaparamdam niya sa bawat Pilipino na siya po ay nandito para tayo po ay tulungan lahat. Kaya mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Lalo na po sa amin na taga Maynila, na kung saan dito po sumibol ang kaunlaran ng Pilipinas. At dito rin po dapat natin umpisahan ang tunay na pagkakaisa ng bawat Pilipino, na dapat kailanman ay hindi po tayo maghihiwalay. Yes! Kaya una-una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Ang aking pong damdamin at puso ay umaapaw dahil ang pagmamalasakit ko po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, at lalo na po sa ating mga loyalista, na ang pula ang siyang puso ng Pilipino. Ang pula, ang sigasig po, na ang puso natin ay malinis para sa lahat, lalo na po sa Pilipinas! Maraming salamat po. O, palakpakan po natin si Miss Mara Tabundong ng Manila. Okay, pwede ba tawagin natin at palakpakan po natin? Kabataan at meron kami para sa ating mga kababayan, mga minamahal naming kababayan. Kaming mga kabataan at mga scholar ng bayan ay lubos na nababahala sa pangyayaring destabilisasyon laban sa ating gobyerno. The democratically elected Philippine government today is facing a big problem, tulad ng panawagang kudita at paid rallies na nagkarayong pabagsakin ang gobyerno para sa pansariling interes ng iilan. Maraming disinformation at fake news na lumalabas sa TikTok at Facebook na nagkakalat ng kasinungalingan laban sa pamahalaan. Maraming trolls na umaatake at nagkakalat ng division para linangin at iligaw ang ating pagka-Pilipino.
we are very worried about this development. That's why lumabas po kami dito sa EDSA at nagkaisa sa mobilisasyong ito para sa ating bayan. Bawat kabataan ay may pangarap na gumanda ang ating buhay at mamuhay tayo ng payapa. Gaganda ba ang ating buhay kung patuloy nilang sisirain ang gobyerno? Tataas ba ang pondo sa edukasyon at state universities and colleges if they will continue to destabilize this government? Anong sasabihin ng international community? Magulo, watak-watak at walang pagkakayos sa mga Pilipino. Saan tayo kukuha ng investors at revenues? Start po siya lalabas. Kaya paalala lang sa ating mga kababayan na nagrarally para pabagsakin ng gobyerno. Freedom is not absolute. Hindi ito only. Ngayon, ang mga rally na maglalayong sirain at hatiin ang ating bayan ay hindi na saklaw ng ating demokrasya. Para sa mga destabilizer o nanggugulo, huwag kayong maging panatiko, huwag magpagamit at huwag sirain ang demokrasya. Ang tindig ng kabataan, una, dapat matuto si Vice President Sara Duterte na tanggapin ang accountability. Dapat nang respetuhin ang mekanismo ng ating demokrasya at galangin ang Legislative Department o Kongreso na ginagawa lamang ang mandato nito mula sa 1987 Constitution. Pangalawa, dapat siyang mag-sorry sa ating mga Pilipino. Dahil ang kanyang mga supporters ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan at mamamayan magitan ng walang prinsipyong rally ng kanyang mga taga-suporta. Ngayon, tuloy pa rin ang walang kwenta, palpak at walang prinsipyong rally ng mga Duterte supporters na maaaring makaapekto sa ating ekonomiya at pagdaksa ng investors sa ating bayan. Ngayon po, ito po ang ating panawagan sa ating mahal na Pangulo. Ngayon po, kay President Marcos, salamat Mr. President sa pagtutok sa welfare ng mga kabataan, sa mga bagong batas and policies na inyong pinirmahan as President sa pagtutulungan ng Executive at Legislative Department. Katulad ng No Permit, No Exam Prohibition Act, Student Loan Payment Moratorium Act, Aral Law at iba pa. Salamat sa pagban ng pogo at pagtindig ng gobyerno laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea! Hiling po namin ang inyong pagkatagumpay, Mr. President, kasama ng mga iskolar ng bayan. Gagawin namin ang lahat at mag-aaral lang mabuti para makapagtapos ng pag-aaral at tulungan kayo na bumuo ng isang matatag at payapa na bagong Pilipinas. Ang pagkatagumpay ng isang bansa ay magsisimula sa ating mga kabataan. Ang tagumpay ng Marcos Administration ay tagumpay ng ating Republika. Tama ho ba? Tama! Ang tagumpay ng gobyerno ay tagumpay nating lahat. Yes! At higit sa lahat ay paglingkuran natin ang sambayanan at gawin ang ating mga bahagi upang makamit natin ang hustisyang panlipunan. Magkaisa tayong mga kabataang Pilipino at biguin ang tangkang sirain at babagsakin ang ating estado para makamit natin ang kapayapaan. Ipakita natin ang lakas ng bayan para popularin tayo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang ating pamahalaan! Mabuhay! Mabuhay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Mabuhay! Lagi na para sa bayan at patuloy na maglilingkod sa sambayanan at masang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Natin ang sektor ng mga kabataan! BBM! BBM! Yes, yes, yes!
ipabatid sa sambayanang Pilipino na ang mga taong lumahok po dito sa pagkakataong ito ay mga PBBM solid supporters. Kami po ay nagkusang loob pumunta dito. Yes, wala yan! po pinayaran. Wala! Wala po dito hinakot. Wala! Kami po ay nagsasakripisyo at patuloy po naniniwala sa ating Tama po. mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, bago ko tawagin ang susunod na tagapagsalita, ay tayo po ay manalangin muna. At ito po ay kasama po sa ating programa, sa ating Rally for Peace and Truth. At tawagin ko po si Reverend Teresita Joy Dr. Cruz of Christian International Missionaries. Togetherness, we can sing, we can pray, we can unite the Lord for a better Philippines, God. That we will arise Philippines for the best, God. Papakilala mo ang bansang Pilipinas, Lord. Gamitin mo ang aming mga mahal na Presidente, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, at ang lahat ng leaders of the land. That you will rise up, Lord, a righteous leader, God. That show forth your glory and let Philippines shine forth, O God. Samahan mo, Panginoon, at ang banal mong Espiritu, Lord, ang mag-guide sa amin, Lord, mabuksan ang bawat puso, Panginoon. This time we also say, Lord, salamat, O God, na siyang pagpapatawad, Panginoon, sa mga hindi na nais, Lord. Basta. Viewers? Oh, thank you sir, thank you. Thank you. Oh.